We now come to political fast talk and why. May 5 katanungan. Bawat katanungan po ay pwede niyo pong sagutin in 20 seconds. Narito po ang unang katanungan. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no, and why? No. Because hindi naman, depende din po sa mga lugar yan. And it's very hard for businessman na talagang ipilit nyo kaagad sa kanila. We should also listen to the businessman. Yung mayaman ang pumapasok sa politika dito sa Pilipinas. Tama o mali at bakit? Totoo po na yung mayaman, I could say na hindi kasi ina-assess paano nila ginagamit yung pera. One is ding ayuda. Dapat yan talagang investigahan sino ang tumatanggap, sino ang kumakaltas, hindi nila na ginagawa. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no? Bakit? Well, pwede talagang mangyari yan. Depende na lang po sa batas ng isang lugar kung i-allow nila yun. But the technology, kahit doktor pwedeng palitan kung i-allow ng batas. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? Well, for me, pwede naman pong hindi. Dahil freedom po ng tao yon na sila po'y mamuno. Marami po akong kakilalang hindi graduate, milyonaryo, bilyonaryo. Should I judge them? Ibig sabihin, matalino din sila in some other aspect and I want their knowledge. So, hindi po pinipilit yon. Katulad ni na Erap, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka sa Pilipinas, malamang makukulong ka. Ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala po kasi nangyayari pong totoo. Kasi parang kailangan nilang talunin yung next na pwedeng opponent na naman nila. Dapat irespeto yun. Si Tatay Digong, nire-respeto niya yung former. Hindi niya iniipit kung anumang mga kasalanan ng ibang ng former, which is dapat sa natularan. Kaya hindi lang po nangyari ngayon.